May buntag mga suking tipaminaw dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Mao kini ang Cornerstone Believers Radio Program. Ako si Evangelist Jekin ug karong kabuntagon kauban ako karon si Evangelist Maven ug sa kanunay paambit sa pulong sa Ginoo mao si Dr. Faulkner Mascardo. May buntagan natong tanan. Yes, good morning. And atong giagat ang tanan, no? We invite everybody to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official on YouTube. Naapod tayo mga streaming nga mga platforms nga atong gigamit na ata sa ato ang Spotify, Apple Music, and YouTube Music. If you wanna listen to the songs that we have sa Music Generation, available na dito. And ato ang mga Facebook channels, no, na atay Music Generation, natay Music Generation. Hala, nga naman yung naglag man. Natay Music Generation, napod tay Counterflow and CB Church Connect. No, it's the weather, Evangelist Jake. And I greet ang tanan, no? Kuyog na to dire. Good morning din ni Shani. Good morning ni Jody. Good morning ni Michelle. Good morning po ni Rose Ann and Teacher Faith. Nasaan ka, Teacher Faith? Good morning po din ni Sister Melissa, Sister Jerilyn, Sister Richie, together with Sister Francisca, Sister Elena, og ni uban pang naa diri no nga wa pa nagpabalo because there are Sister Big Girlie. Good morning, Sister Girlie. And to the rest, no, make sure na mo sa comment section so we could read your comments and your greetings and so on. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Mag-ampot na lang sa ito ang pagsugod. Butan ug halangdon na mo nga Dios amahan sa tanan nga mga binuhat. Among ikalipay ang amo ang bag-ong adlaw nga amo nga dawat ug na sinati. Nini nga sayo nga takna amahan. Tudloy kami sa mga butang nga dili namo angay malimtan Hinuo na mo ang makinabuhi ug among mapaambit usab nga tusuban. Mga pamaagi sa kinabuhi ug mga pangunahuna nga maghatag og tinuod nga kahulugan o katagbawan niining pag temporaryo nga kalibutan. Pasabta kami sa imong mga mensahe. Yes. I-inspire kami, comfort, dasiga, o badlunga usab kung sayop nga mo ang mga daghan kami mga sayop nga mga nahimo o mga pamaagi gikan sa libro sa Exodus Kapitulo 15. Aron nga mahimong dunay lig-on nga pasikaran nga mo ang pagkinabuhi. Aron dili kami mapasagad sa pag-apply sa mga pamatasan o mga pamaagi nga balikwaot di ay sa imong mga mata. Salamat sa imong espiritu nga nagakontrolar dili lamang sa among mga kinabuhi bisan pa man sa among ning programa karon ang tanan mahimong hapsay maayo kayo ang tanan nga makadungog. Yes. Dili lamang nining adlaw kundi sa tanan nga moladtaw sa replay ang imong pabor ang imong kalipay paglaom mana ang kanila. Kining tanan akong gipangayo sa ngalan ni Jesucristo sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Balik kong basa Evangelist Mav sa Exodus chapter 15 so verse 19 to verse 21. All right. So I'll be reading from NLT version. When Pharaoh's horses, chariots, and charioteers rushed into the sea, the Lord brought the water crashing down on them. But the people of Israel had walked through the middle of the sea on dry ground. Then Miriam, the prophet, Aaron's sister, took a tambourine and led all the women as they played their tambourines and danced. And Miriam sang this song, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has hurled both horses and riders into the sea." Pero basa Evangelist sa Cebuano. Tagingon dinhi sa Exodus Kapitulo 15 bersikulo 19. Ang mga Israelinho naglakaw sa malang yuta taliwala sa dagat. Apan sa dihang milata sa dagat ang mga kabayo sa hari ug ang iyang mga karawahe ug ang tigkabayo gibalik sa Ginoo ang tubig ug natabunan sila. Unya si Miriam nga propeta
og igsuon niya aron mikuhag tamborin og gipangunahan ang mga babaye sa pagtamborin og sa pagsayaw. 21 ug mao kini ang iyang awit kanila. Pag-awit kamo sa Ginoo tungod kay nagmadaugon gayud siya. Gitambog niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagsakay niini. Salamat. Mga higala. Ato i-continue bagyod ang last part, ang awit sa kagawasan or Song of Deliverance, part 3 na tayo, Evangelist Ma'am. Yes. Pero kani nga part 3 kay medyo specified diri nga awit ni Miriam gud ba. Ang chapter 15 verses 19 to 21 mga higala, nagpakita kini sa transition from battlefield victory to continued faithfulness. Dunay transition nga gikan sa battlefield nga kadaugan gikan sa dapit nga diin hapit anta sila mga mamatay og ngadto sa mapadayunon nga pagkamatinumanon sa Dios. Napoy transition gikan sa fear to faith. Kita ni mo ibon ma'am? Nga hadlok sila din karon nituon na sa sila. Then from individual salvation to communal praise. So dunay tulo ka transition diya ba? Dunay tulo ka transition. So number 1 nga transition. From battlefield victory to continued faithfulness. Second, from fear to faith. And third, from individual salvation to communal praise. O giklaro din ni manghigala kini atong gibasa how a saved people live out wonder, witness and worship in everyday steps. Kung kini nga message nga akong ipaambit kanimo ni kabuntagon, naod ko nga dili nga magduka-duka sa imong pagpamati nining sa iyo nga takna. Mutabang mo gani kanato god sa paglantaw sa kagawasan ingon nga launchpad even kaingon matatag nga ang kagawasan man god dili na siya ingon nga mo na siya pinakatumoy sinugdanan pang palanggan ina. Murab tag gikang kag prisuhan. Nya karon nga nakagawas sa prisuhan, ningon nagag okay na ko layan ako din man ako. Mo na ba na ang imuhang katapusan si mong kinabuhi nga nakagawas sa prisuhan? Dili gyud iba chicken. Hinuon mao na siya sinugdanan nimo sa pagkinabuhi nga gawas nun. So adunay tawag ang Dios kanato. Labi na kung ikaw na kasinati na kagawasan, doon ay tawag ang Diyos kanimo sa pagsalig kaniya in the ordinary moments. Ang kasagaran mo kung lantawad sa tao kanami ang Ginoo, salig ko nimo Ginoo sa panahon sa dagko ng problema. Bisag sa ordinary ra gud nga mga kahimtang sa kinabuhi, salig gyud sa Dios. Ug ang Dios nanawagan usab kanimo nga ipamatuod ang kaayo sa Dios, isulti kini ngadto sa community. Ayaw pagpakahilom kung naa kay nabalaan sa trabaho sa Dios imong kinabuhi. Labi na kung ikaw mismo naka-experience ka sa pagkamaayo sa Dios. You testify in community. And doon na po ipag-cultivate sa persistent worship that echoes beyond our own lives. Muna siya kasagaran mapalpak ang mga tao diring giluwas sa Dios kay ang ilang pagsimba murag manok. Ganun naman murag manok, imagine tuhak-tuhak lang. Musimba na po, di na po. Musimba na po, di na po. Musimba na po, dili na po. Murag manok, magtuhak-tuhak lang. Mga higala. Ato, paning klarohon ba? Doon ako'y tulo ka mga importante nga mga punto nga ato ang timan-an ng kabuntagon para mas masabtanin sa itong ikatulong parte sa Song of Deliverance or awit sa kagawasan. Number 1, trust God in the unfolding journey. Again, trust God in the unfolding journey. Salig sa Dios sa nagakabukhad nga panaw. Ngani mo gani siya igala. Ang imo mo kung kinabuhi, o akong kinabuhi. Panaw mo gani siya. Mingo tagpanaw, Ivan Mar, nag-navigate, Yes. naglakbay, naglabigar. Dili permanente. Mo na matingala ka nga, so, kanang few months ago, yung kinabuhi nato, then karon nagkausap,
Diyon, pila na pud ka bulan ng labay, muusab na sad nanay po kausaban, nay mo kausaban nay mga tao mabot sa mong kinabuhi, na po mga wala. Nay mga tao nga kontra nimo sa una, amigo nimo karon, na po amigo nimo karon kontra na po nimo. Muna sa journey sa kinabuhi mga gala. Ga kung tambag nimo, salig sa Dios sa journey sa imong kinabuhi. Kana pag-ingon sa Biblia bitaw, sa dihang ang mga kabayo sa hari sa Ehipto, uban sa mga karwahe o sa mga nagdala ni ini milatas sa dagat. Gipatikyop sa Ginoo ang dagat balik sa naandan ug mitabon kini kanila. Apan ang mga Israelita milatas. They walk through. No. Milatas sila agi sa namala nga dagat, so they walk through on dry ground. Kaninga verse o kininga phrase mga higala nga the Israelites walk through on dry ground. Importante kini siya because it supports the idea that we need to trust God in the unfolding journey. I-explain sa nila iban mga unsa kay importante ng kinabuhi na to nga journey man din siya. Ganahan ka na kami sharing experiences nimo mas maayo. Yes. Knowing, of course, itong giisgutan karon nung ang kinabuhi day ka na to isa kini kapanaw, isa ka journey, and there is the essentiality of being able to navigate. Pwede kang, may kag journey panaw. If di ka kabalo mo navigate, pwede yung kang mawala. No? Ang nakanindot, no, bisan gani sa ato ang pagkinabuhian ng kalibutan na kung di ta magiyahan og tarong, pwede po na'y rason nga pwedeng maguba ang atong kinabuhi. If there is nobody who's guiding us, no, kinahanglan gyud tang naay mo giya kanato natay tingog nga madungog kung may navigation system that we have on our phones. We have our Google Maps gani moingon man na nato go in 50 meters turn right, in 100 meters turn left. Inana bitaw nya kung ikaw dili wala kay inana, wala kay cues, no, you have no cues, pwede kang mo turn left ka de unta maabot na ka sa imuha nga destination og sa kadali nagtuyok-tuyok nung kanalangan ka. So sa kinabuhi inana po na it's a journey. We need to have the cues or the proper nga direction so that we could navigate our lives properly. Mayo just ba na-mention yung mga cues sa Google Map or sa Waze ba. Kabantay kayo nga example lang ato ang atuan padulong tag Cebu sa Cebu. Yes. Kabantay ka nga wala gitingob, wala giusa o sulti tanan ang direksyon. Tinuod. Kung asa napita ang naay eskina, ayaw pa kay tagaan og queue. Ano pa katug-anan og asa ka napita muliko sa wala ba o sa tuo. Tinuod. Segmented. Oh, daghan kayo mga kasuhan ng ilang unahon nga Ginoo giyahi ko nga diretso anay gyud nga mao na gid sa tanan nga pagkabata niya gibundak yung unahon na bitang ibundak og kausa sa Dios ang instruction nga mo ni tanan na dili ba mga gala. Tinuod. Ako jung ikasayo ipasalig nimo sa ako jung iklaro sa imuha nga instruction sa Dios dili ni ihatag ang instruction number 2 kung dili pa nimo makuha ang instruction number 1. Correct. Mo na siya bisan mo tanong ka sa Google Map dili ka ingon nga okay turn right and left and right and left and right and left and right and left. Ano mo ra kay asa na kadapita dool dito na po ka maoy matagaan sa instruction. So I hope nga kana maklaro na nimo kay tungod kay mga tao gusto silang mosalig sa Dios, ganahan sila nga ganahan ko nga nang klaro gitanan nga kumpleto jud instruction. Wow. Step by step na mga higala, step by step. And kana bang atong pwede ko balik pa sa Ragod Evangelism sa English nga translation sa verse 19. Verse 19, when Pharaoh's horses, chariots, and charioteers rushed into the sea, the Lord brought the water crashing down on them. But the people of Israel had walked through the middle of the sea on dry ground. So if na kabantay ka higala, deliverance is not a single moment, but a continued walk of faith. Ha? Kanang paglakaw nila Ivan Pam, kanang paglakaw lang dahil. Nagtuo pa rin, tuluran na ka metros. Ha? Taas-taas ng dagat ilang labangon. They walk through. Dagang mga tao hadlokan mo labang sa kinabuhi. Dagang mga tao mahadlok mo latas. Di na ko, ani. Latas ako na igala. Dagang pagkaingon kasi mong kinabuhi, daghan kong chapter sa kong kinabuhi, daghan kapitulo ni kinabuhi, daghan kong gilatas nga mga problema, daghan kong gilatas nga mga kahimtang sa kinabuhi. And ako pasalig nimo that God provides a safe path
through danger and invites His people to rely on Him day by day. Pasalig na ko na nimo nga ang Dios bisan tuod og makaingon kag peligro naman ning kung kahimtang na ko pero mangitag pamaging Ginoo nga diri ka agi mao na ilutsaw makalusot ra ka ni nya iya tanggi imbitar nga magsalig ta niya matag adlaw kay basig ang pagsalig mo sa Ginoo sinima na ra ba. Mao. Isalig ko sa Ginoo pastor dagko na problema sa mga pinagkagmay mga problema wa kay salig o sa mga wa di problema wa kay salig. Naamo gyud kay kastorya Ivan Mav nga iya jud kong supo-supo Ivan Mav. Katuliya kay kuan ko to siya Silimania. Oy. Iya kong gisupo-supo Ivan Mav kay kuan ko na siya graduate ko sa AB philosophy. Iya kong giinan nga ako salig ko sa Dios. Pero di na ako masimba kay ang simba man ko nga total kay balo man ginusalig ko niya kanang Domingo na ko duty kanang Domingo na ko panginabuhi nganong simba man ko nga kabalo man ang Dios nga panginahanglan ako na so ting simba kabalo ang Dios nga nako panginahanglan pero misalig ko niya ako giinan tan-aw rag paminawar ko nang imong sinultian nimo. Yun sa nimo pagkabalo yun sa kinimo pagpamatuod nga nisalig ka sa Dios nga ang adlaw nga Domingo matud pa sa Biblia sa Bagong Testamento mao man ni adlaw sa atong Ginoong Hesukristo adlaw na sa pagkabanhaw ni Jesus adlaw na siyang i-celebrate ang iyang resurrection mo na ang adlaw nga pangigahin dapat na siya nga matubos sa Biblia sa unang adlaw sa semana first day of the week igahin na siya sa pagsimba sa Ginoo kung isalig ka sa Ginoo musimba ta kaniya insa ka musimba man ko nga naamon ko'y panginabuhi. Ako ginan, mao gani wa kay salig. Wala kay salig nga ang Dios. Muhatag nimo bag-ong panginabuhi nga dili ting simba. Kasi masulti mo na mo. No? Dagan tag mga misconceptions atong kinabuhi. Sometimes we rationalize mga butang gani di nga wala na natunong no sa pamalakad or pamaagi sa Dios. Without somebody guiding us with spiritual truths, pwede yun tang, let's say, masayop sa atong mga panghuna-huna. We should not think of ourselves so highly just because nakahumantag mga dagko nga mga, let's say, known nga. We came from big universities aning kalibutan na regardless of that no always yun take heed of God's word through His man of God kay importante yun kayo nga we have somebody who's helping us navigate ang Dios manggod inani no God gives His authority to His man of God to bring you towards to help you navigate your journey sa ato ang pagkinabuhi kay kung kita ra gyud pasagdaan no sometimes we make our own directions we make our own inventions sa mga atong tao nga atong nadunggan ganina nga iyang una-una okay ra basta kay nara siya iyang kaugalingong pamaagi sa pagsimba which is of course not the directive of God not the direction that God is bringing or not the prescribed direction of God. Anything that is out of prescription do not expect the results nga maayo no mura ka ninom kag tambal nga wala na mao sa angay nga prescribe or let's say wrong dosage wrong medication pwede gyud kang that's very fatal pwede nimo nang ikamatay sama sa itong pagkinabuhi ng kalibutan na we have the beliefs that we have pero we have so many beliefs that we have to unlearn. Daghan kitag tinuuhan nga angay kita tong buhian. Daghan tag tinuuhan nga angay kalimtan. Tinuod. Ni mingon tag salig ko sa Ginoo pastor salig gud. Kanang wa kay simba wa kay salig. Tinuod. Mingon kag kanang sa panahon nga na kay problema imbis nga imong sulbaro nimo og kanang sulbaro nimo dinagkuay nga mga pagpugas ug mga paghatag sa mga ikapulo ug mga halad sa Ginoo. Sige na nung kakadiin-diin na nung kagpamaylo diri pamaylo dito ala suko sa kamaylo mo na yung mga tao nga walay salig sa Dios. Ang kuan man gud ang tao nga dako pagsalig sa Dios didto sa Dios mubuhos tanan tanang kagulanan tanang hilak dito tanang ampo dito tanang yango mo na may kaingon dako salig ng tawanan ano man kay are ka sa tao mo dangop man gud pwede ka nga balibaran ana. Wa ko dingon higala ha nga dili lang gyud kamsulti sa mga katao. Nakay kasaligan sulti po na mas maayo na siya. Masulti nimo.
Pero yung kalimot nga before ka mo sulti niya na mo siya tao para motabang sa iyong problema, sulti daan sa Dios. Mao. Kay ang Dios ay bahala gid sa iyang gamiton. Kaysa Ginoo gamitan na siya, Ginoo magbuot magkanag-unan man gud nimo. Mao. Wala kasagaran si Piet imagine. Wala kasagaran si Piet kay mingon ang mga tao Ginoo gamitan ng tawa na Ginoo sa problema may Ginoo nga. Mas bright pa kanako, mas maalamon pa kanako. Ang Dios na siya giandam nga tao, gyud perfect nga tao or kanang right person rather. Right person para sa imuhang problema. So ayog unhi ang Ginoo. Ang Ginoo kana Dios siyang tawhan na magamita. Dili ra ba gini nga na mga igala nga naman kay ang Dios karespeto pud sa desisyon sa tao. So what if nga nang imong giampo nga may gamit sa Ginoo, di magpagamit sa Ginoo? Mao. Kuno ning Ginoo ingon mo niya gamitan yung Ginoo. Ako tang gamiton gahi pug ulo di mo pagamit nako. Ana ra na siya. So depende na siya sa moment. Depende na siya sa gayon kung kinsa tong mga willing mo pagamit sa Dios. So dili man sa tanang panahon available ng tao. Dili po sa tanang panahon example kung kinalaga kwarta nga ang tao nga imuhang giampo ginugamitan na siya nga wa po nga nanay siya nga naara siya kanunay what if naapod siya kitumag pud nga financial pud nga problema. So ayog unhi ang Dios. Amen. Number 2 higala. Ikaduha nga sulod ni ini nga or ikaduha nga punto ni ining part 3 sa Song of Deliverance is we need to testify together. We need to testify together. Kung ikaw mismo nakadungog ka sa imong isig ka tawo nga siya mismo naka-experience sa power sa Dios, sa gahom sa Dios ba, sa milagro sa Dios o sa kaayo sa Dios. Apil pud og sulti niini ngadto sa uban. Di kay mapakahilom ra pud ka. Mo ni problema ra gid sa atong generation pud karon kay mooray isikot-isikot og Ginoo kung naa sa church building. Pero pag abot sa community yawa ni si pangbaba sige yawa sige yawa pero balik ato simbahan balik balaan nagbaba iban ba. Wow. Imagine na kay musultian ng mahina. Sa tinod, primate, naguguin ako na kay sa dito sa Samugita mismo. Usa sa akong ginatudlo mismo dito nga sa panahon nga doon ako'y itudlo nga pulong sa Ginoo yung gugo nga ang tinuod nga realidad aning kalibutan na dili kinang naamo dinhi. Ang tinuod kanang mugawa mo ani kay dili man hangtod sa hangtod magkuyog ko ninyo. So kabahin gid siya og pag-aplikar sa pulong sa Ginoo kung mahimo gyud siyang walay pulos ang nadungog o napaminaw nga pulong sa Ginoo kung dili gyud i-aplikar. So muna siya nga ang tinuod nga kuan ba? Ang tinuod nga kinabuhi sa Kristohanon wala sa sulod sa simbahan. Kani ni gawas na niya. Kay pwede man gud sa sulod sa simbahan gud talang pagkahipokrito imoy pagawas diya. Imoy ipakita diya. Hipokrito kay ka, balaan kag naong, di ka buting-tingog, Dios nun kunuhay ka, reliyoso kunuhay ka, reliyosa kunuhay ka. Murag ka nang naong nimo murag di gyud ka himantayon. Naong nimo murag di gyud ka dili gyud ka palaaway, naong nimo simpa ka murag unsa kang behave pero kung matan tuwa ka sa gawas kung masagiran ka dito gamay bisag-bisagiran lang imuhang sakinan siguro imuhang motor wala nakimadugang ina iban ba. Importante kayo no nga sa ato nga mga pagkinabuhi aning kalibutan na gani man madayag ang Dios nun nga karakter kinaiya sa ato ang mga kinabuhi. It's one of the ways that people nga gani man di ang church mga taong gapalibot ka nato nga dili pa mo tuo sa Dios nga imong gisimba mahibulong nganong inana ang imong pagkinabuhi nganong maayo ang imong pagkinabuhi nganong sa kadaghan sa mga pressure sa kalibutan yet you remain calm, you remain relaxed, no? O, mga tao no sa mga panahon siguro nga kanang inani sa kalataon man paminawon no sa panahon nga pagsimba sa balaan kayo pero hallelujah no ang mga pang storya no praise the Lord pero paggawas na dito kung mga bikil na no puro na pud pamalikas no so kana palang daan palaaway na there should be kanang integrity sa ato nga character tinud-an na iba nga kung kinsa ta sa sulod sa simbahan gani man sa public or gani man kanang kita na lang gyud sa
murag gyapon ta. Kung buutan ta simbahan, masindot nga buutan pud ta sa gawas kay sumala sa giingon ni Dr. Faulkner ang tinuod yun nga dapit diin matest ang imong pagka-Dios nun naaman sa gawas na sa real life, no? Maratag nag-eskwela ba kung sa eskwelahan, no, gitudluan ta dira pwedeng mayo kay ta og theory pero sa practical na sa practicum na pwede tang mahagbong. So mas nindot that kung unsa atong nakatunan we apply it in real life. Na ako idugang ni Ibn Ma'am. Yes. Pareho sa kong, para masuportaran natin sige. verse 20 to 21. Pareho sa kong basa Ibn Ma'am sa English. Then Miriam the prophet, Aaron's sister, took a tambourine and led all the women as they played their tambourines and danced. And Miriam sang this song, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has hurled both horses and rider into the sea." Pareho kong balik basa Ibn Jikin sa Cebuano. Nagingon din ni 20. Unya si Miriam, ang babayeng propeta nga igsuon ni Aaron, mikuhag tamborin ug nang gula ang tanang mga babaye ug misunod kaniya. Gitugtog nila ang mga tamborin ug nanayaw sila. Si Miriam miawit alang kanila. Awiti ang Ginoo kay mahimayaon ang iyang kadaugan. Gilimbuyad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagkabayo niini. Usa ka unang punto unang sa point Ibn Ma'am nga ato bantayan nini. Daghang giwa ka bantay nini Ibn Ma'am. Kay nagtuo gyud daghan yung mga pastor gipangutana gina ko Ibn Ma'am. Nga nagtuo ba mo nga si Miriam propeta na? Ako sa pangutana Ibn Ma'am, daghan kay mga kuan na tag 35 katuig nga pastor, 40 katuig nga pastor. Si Miriam igsuon ni Moses propeta so. Di katawa pastor. Propeta gud si Moses ra propeta ang gina nagpakita ra gina siya sa inyong pagka-ignorante kung wa mo kabasa sa Biblia. Correct. Exodus Kapitulo 15, versikulo 20, si Miriam, propita na siya nga ang iyahang pagkapropita, ang gasa sa Dios niya, ang iyang opisina sa pagkapropita, mao ang tigkanta. Si Moses magud ang propita nga mao'y naghatag og paggoberno sa Israel. Diyan si Aaron pod propita siya alang sa pagsimba sa templo, paghimo og sa kanang siya mo ay prophet sa worship, kanang temple worship, sa mga arrangements, sa mga kinahanglan ng mga gamit sa kining templo. Pero si Miriam, ang iyang pagka-propita siya ingon nga worship leader, praise and worship leader. O dagan kayo mga wala kasabutan na Ibn Ma'am. Mo na nga usay ka ingon ko siya ko ba 48 years ng ilang church, ng ilang pastor wa kabalo nga si Miriam propita din na. Kada sa Ibn Ma'am, unsa man sulti nimo ana? Kana palang daano di ay pasagarbo si mong kaugalingon kana bitang let's say nga you feel very proud already of your belief system, no, it holds so much benefit kanatong tanan if we do our self assessment, if we remain humble kay gani man day, no, kani it's a double-edged sword ba. Ikaw mismo nga nagtudlo sa mga tawo, pwede kang madaot o ang imo pong magipang tudluan, pwede pong mga daot just because of your lack of knowledge may tungod sa mga butang sa Biblia. Manang it's really it pays so much benefit to all of us nga we try to be open-minded, open to new learnings bitaw. And every time we learn, no, ako pong nasabtan sa kanunay na akong pagpaminaw Dr. Faulkner, no, nga ang tawag yun nga tinuod nga maalamon, no, the more you become higher in wisdom, the more humble you become. So be willing, no, sa mga naminaw karon, do not ever close your thoughts or your minds kay basig na kay mga preconceived ideas. Oy, kani mga taga Cornerstone grabe nig mga winalihan, kuan ni sila kani mga weird ni sila winalihan kay lagi niingon na inyong pastor, no, nga mga kulto ning nagwali diri sa inyong tubangan. No, pero sagpaon tamos ka matuoran panguta na you try to assess if your pastors even know are knowledgeable about Old Testament nga mga service such as this one, no, is wa gani idea di ay si Miriam is a prophet. It's not a matter nga kami niingon pero timing maalam mo na aning mga butanga, but inani lang, let's keep ourselves level-headed, dili ta mahimong mga hambog kay gani na mga gikatagong butang, pero pwede ang inyo nga mga preconceived ideas about the preachers pwede nang makapakgang sa inyo untang pagkabot niining mga laglong nga mapagtulunan.
Bibis nga magtudloan mo na mas pulong sa Dios tungod kay inyong pastor mingon ayon paminawan ng kuan Pastor Faulkner taga Cornerstone. Daghan na mo mamisi noon. Tinuod. Ablihan inyong mga kasing-kasing unahuna og badlungan inyong pastor nga dili mimong bias. May pamamati po ninyong pastor namo. Kay aron nga makoreksyonan mo na siya sa iyang mga pinataka nga mga pagtudlo. Okay, but atong karon ni siya. Si Miriam sa iyang awit niya niingon siya awiti ang Ginoo. So, iyang gisugo ang mga tao. Muna na siya kana bitang musulti ta og magkanta sa tinud ni even maparehas ra magina siya anak lang nali tono ang kanta. Oo. Tinuod. Nali tono ang kanta. Pero ang problema mao ni kung ang ato ang mga pagkanta is na puros na po siya nakafocus ng kagalingon nga ako buutan, ako gipanalanginan si Ginoo kay ako palangga si Ginoo, champion kay ko, love ko ni Jesus. Actually dili na siya praising God, dili sa testifying. Ang tinuod kanabang imong gisulti nimo nga sama si Ginoo ni Miriam sa verse 21 nga awiti ang Ginoo kay mahimayaon ang iyang kadaugan. Nya gilimbuwad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang mga nagkabayo niini. So iya gisulti kung unsa kagamahanan ang Dios. Then ang nakainot ani Van kay sa ilang panahon wala man ba yung mga drum set, wala pa man gipoy mga mahalong mga instrumento. Ang ilang gigamit di sa unay tamborin ra. Tamborin sila niya nanayaw. Ya kani pa ubang mga simbahan mingon sila, ay di ko ganahan ng mga bunagin ng mga simbahan kay manayaw. Kay unsa din yung Ginoo niyo? Inyong Ginoo kay lawas. Nas Biblia mga higala nga gisayawan nila ang disayaw sila sa kalipay, celebrate sila tungod sa kagawasan nilang naangkon. So in short, kung akong laruan mga higala, ngano man ang mga bunagin nga simbahan, ngano mo sige maglukso, magsayaw, tungod na siya kay ang supposed to be ang pag-awit na awit na siya sa kagawasan or song of deliverance. Mun ang tao nga nakasinati nga dunay kagawasan gikan sa Dios, malipayon gina siya, mun ang musayaw mo awit na siya. Mun ni rason, dili kay pugson kag pasayaw kun dili tungod kay na-express ko kasi mong kalipay nimo nga pagkanindot sa gibuhat sa Dios ang kinabuhi. Kung ikaw mahigawas ka gikan sa dako gipriso ka literal niya nahigawas na ka di ka kakalipay, di ka kakasayaw. So ingon ana siya ang song of ang epekto sa deliverance makakanta ka. Makasayaw po ka. Ikatulo mga higala, let worship shape your living. Tuguti ang pagsimba nga mo imupurma sa imong pagkinabuhi. In short, sing and act in light of who God is. Tuguti nga ang pagsimba nimo sa Dios. Mo bitay mo imupurma sa imong pagkinabuhi. Kung ang imong pagkinabuhi adlaw-adlaw, walay labot ang pagsimba sa Ginoo, karon ni mata ka ni bangon ka niya, wa gani ka napasalamat sa Ginoo, wa ka ni simba niya, wa gani ka mingon salamat amahan sa bag-ong kinabuhi, nining adlaw, salamat sa bagong kusog. Largo ra kag bangon ning ka giatay na ni giahak ni largo kag ayaw. So dili pa ka mo bangon amahan, salamat sa bagong kinabuhi nga imong gihatag kanimo kanako. Kay ikaw ang Dios sa nga tinubdan sa tanan. Salamat kining adlaw ang ako ang panginabuhi imo nga tabangan ug ang panalangin nga imong gibubo kanako ako modawat. So ingana na mga higala ug dihang salamat sa imong pagikauban ni kabuntagon ang Dios magapanalangin kaninyo.